Ay, magandang hapon no, mga boss. Umaga tayo ngayon. Wala muna tayo sa politika. Nakakasawa na rin eh. Oo. Dito muna tayo kay Atty. Libayan. Oo. Bigay naman tayo ng reaksyon dito. Oo, kasi para sa kanya, si Ivana Alawi, ginagamit ang mga mahihirap sa content. Poverty porn, ang tawag niya sa mga ginagawa nito si Ivana Alawi, no? Magbibigay tayo ng reaksyon dyan. Pakinggan niyo si Libayan, ha? Dati bilib ako rito eh, dahil nga binibira niya tulpo eh. O, iba takot tumira sa tulpo, di ba? Siya, nagmamakaawa pa siya, patulpo niyo na ako. Hanggang nagkakasukaso na, di ba? Normal lang itsura niya. Alam niyo, sa tingin ko, isa rin itong si Ivana na kailangan niyo makita personally. Kailangan niyo makita siya personally. Kasi hindi ko rin maintindihan mga bats natin why people still actually go for this kind of content na alam naman natin na niloloko lang kayo. Sabi nila hindi daw ito poverty porn. Parang si Ivana Alawi, parang sinasabi niya rin na ito daw ay parang tungkol sa pagtrato ng mga tao sa buntis. Tama lang, ganyan lang tayo mga friend. Si Ivana Alawi ho mga boss, marami ho siyang content na nagpapanggap po siyang mahirap. Tapos yung makakita siya ng mga taong may magagandang puso na handang tumulong sa mahirap kasi humihingi siya ng tulong eh. Sa mga mahihirap din, no? Yung mga ordinaryong tao humihingi siya ng tulong. Parang nanlilimos siya, di ba? Pero nagpapanggap siya na titinda siya ng sampagita o ano ganyan, ganito. Oo. Ang tawag ni Libayan doon, poverty porn. Ako hindi. Hindi. Mamaya bibigay ko sa inyo kung bakit. Para sa akin, hindi poverty porn ang ginagawa. Hindi ko inaano, pero talagang para sa akin, hindi. Ito yung kay Ivana Alawi, ha. Meron latest vlog si Ivana Alawi na nga nagpanggap po siyang buntis na kakalat-kalat sa daan at nanghihingi siya ng tulong sa mga tao. May nahingan siya security guard, naawa sa kanya. Naghahanap po siya ng mga taong may mabuting puso na handang maski na sila ay ordinaryo lang, handa silang tumulong sa taong gipit. Yun ho yung ano ni Ivana, no? Ito ho yung isa sa tumulong sa kanya, isang mangangalakal. Siguro napanood nyo, million ho ang views nito. At kada ho gagawa ng mga ganitong content si Ivana, ay talagang million ang views. Dahil talagang mapanoorin mo eh. Ayun, Ano yan? meron akong nabiling baboy at manok. Saan may lalagay? Andyan na, yung nakalagay na eh. Wala, hindi naman atin yan eh. Siyempre, tatanggalin natin yan mamaya. Siyempre, ibabalik. Meron pa ako isa pang sorpresa. Ano yun? Itong tinatayuan natin. Pwede tayo magtanim. Pwede. Alam mo bakit? Oo. Binili ko na po itong lupang to para sa'yo. Lupa mo na to. So? Kaya kinuha ko ID mo, binili na po natin ito. Lahat, lahat yan sa'yo. Gagawa tayo ng bahay mo. Anong plano natin dito? Ibibigay namin sa inyo yung titulo, nakapangalan ito sa'yo. Oh. Regalo po namin ito sa'yo. Masaya ka naman po ba? Masaya naman. May lupa ka na! Iba ka na! Ako bahala sa'yo. Sabihin mo sa akin kailangan natin para makagawa tayo ng bahay mo dyan. Tapos lalagay pa tayo marami pang hayop. Mga alaga muna natin yan. Tapos magtatanim tayo dito. Pwede. Ano pang gusto mong gawin? Di mo ba nagigets, kuya? Sa'yo na Wala yan. lang. Ito? Oo! Sa'yo yan? Sa'yo yan! Maraming salamat. Saan tayo magtatayo ng bahay? Doon, sa may gilid ng kalsada. Doon ang bahay mo. Oo. Pero kukuha tayo ng mga tutulong sa'yo, hindi pwedeng ikaw nang gagawa. Oo. Kailangan pa, boss ka na lang, foreman, ganun, ha? Dadamihan pa natin yan. Kambing, baka, anong gusto mong hayop pa? Palaka? Baka. Baka. Ayaw mo palaka? Ayaw ko. Tapos pag nag-asawa ka, tira mo na dito. Ang istorya po nito, no? Doon ho sa hindi nakapanood. Bago lang po to, pero marami na, milyon eh. Oo, milyon. Oo. Karamihan naman ng mga content ni Ivana, talagang milyon ho ang views. Oo. Kasi nga puro pagbibigay sa mga nangangailangan ng kanyang content. Oo. Hindi
Ito kagaya nito mga boss, no? Ito, nagpapanggap nga ho siya si Ibana na buntis, no? Nagpapanggap. Tapos, lumapit ho siya dun sa nakaparada sa tricycle, ganyan-ganyan. May nagbigay sa kanya. Lumapit siya rin sa kumakain. Na, pahingi naman pagkain. O, parang mabagal pa yung galaw kasi kumakain yung matanda. Ganyan. Itong matandang ito, si Mang Jesus, narinig siya. Actually, nadaanan lang siyang ganyan. May daladalang mga kalakal eh. Tapos, di ka pa kumakain? Meron ho 15 pesos yung matanda. Binigyan niya ho binigay kay Ibana yung 10 piso. Ito, kumain ka. Niya. Sige. Umalis na ho yung Jesus. Hinabol ni Ibana. Hindi ako lang. Iniiwan siya. Yun ang istorya. Alam niyo ginawa ni Ibana, no? Mahaba ho kasing istorya nito eh. Pero tuloy natin. Binigyan niya ho sila ng kinumpleto niya. Hanggang pumunta na siya. Tinanong niya kung anong uring buhay meron, ganyan. Bakit ganito buhay mo, ganyan-ganyan. Ako'y isang ano lang, ganun niya. Kalat-kalat nga lang ho sa kalye. Oo. Alam niyo naging buhay ngayon? Pinadoktor ni Ibana, pinagamot niya lahat. Pinahanap niya yung mga pamilya sa Bicol, sa Albay. Pumunta siya mismo doon. Oo. Sabi nga ni Ibana, binigyan niya ng kutsyon para matulugan niya doon sa karsa. Wala nga ho siyang bahay wala eh. Binigyan niya ng kutsyon, tapos binigyan niya ng ganito, bigas, ganyan. Dinamitan niya, ganun. Tapos yun, pinahanap niya ho yung pamilya doon sa Albay. Pulanggi ba yun? Oo. Pinahanap niya at pinagkita-kita niya sila. Oo. Poverty porn ba yan? Attorney Libayan? Tawag mo? Hindi. Sa akin ang tawag ko dyan, milagro. Hindi inaasahan itong matanda. Binilihan siya ng lupa sa Albay ha? Sa lugar niya. Mahirap sila eh. Binigyan. Alam niyo mahalaga ng lupa? 500,000. Tapos nilagyan nga ng baboy, lahat ng gustong at habang buhay ho ito, hindi raw bibitawan. Yan yung iba na eh, no? Tuloy natin. Oo. Pag nagkaanak ka, saan mo yung titira? Dito rin. Masaya ka naman. Oo. Mula sa mga kapatid mo, 5 to 10 minutes lang. Malapit lang siya. Galing sa amin. Doon. May kuryente, lahat na. Bukas linisin na natin yan. Oo. Bayad na yan wala kang utang. May kwarto kaya ako dyan. Eh, siyempre, mayroon ka rin dyan. Aba, alam mo na bang gagawin mo plano natin? Mag-ipon ng pambili ng mga kahoy. Ako nga magbabayad. Wala kang ipunin. Ako na lahat. O, lilinisin mo na. O, linis. Tapos sabihin mo lang sa akin, lahat po. Wala kang kailangan gastusin. Wala kang Poverty porn ba yan? Mas poverty porn pa dyan yung Itbulaga eh. Para sa akin lang ha. Yung sugod bahay. Parang content na yun eh. Pero kasama sa programa eh. Mantay mo isugod bahay mga boss. Ang dami. Walis tambo. Ayan, dito ko yan. Ayan. Ang makukuha lang ho doon sa kadami-daming nakapila na yun. Sa naghihirap po yung mga tao. Ari muna silang matawag yung kanilang number. Pag natawag yung number ng 4, meron silang tagi-tagi isang sakong bigas daw. Kwenta. Pero mukhang yung sakong bigas 25 kilos rice eh. Sabihin mo na, 1,200 na ang isa. 4,800. Puhunan ha. Madami pa hong interview sila si doon. Sa mga nananalo. Susunod. 4 na makukuha ng tagli 5,000. 4. Di 20,000. Di 68,000 lang. Di ba? At yung susugurin na bahay, makakakuha siguro na sabihin 50,000 na. Di magiging 100,000. Karamihan ho ron, bigay pa ng sponsor eh. Yung binibigay, bigay ng ganito, bigay ng ganito, bigay ng ganito, bigay ng ganito, di ba? Tapos uwian na ho yung mga naghari muna na sila ay matawag. Yun ang poverty porn. Di ba? Ano pa? Maraming poverty porn eh. Meron ho yung pugong biyahero, pupunta siya doon sa mga bundok, pahanapin niya yung mga wala ng doon.
bibigyan niya ng solar light at kung ano-ano ka, bibigyan ng bigas at yun yung nagagamit nila yung content na yun sa konting barya. Marami naman hong nagpapadala ng mga mabubuting puso ng mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga nasa ibang bansa. Nakakala nga talaga nila, talagang itong mga ganito. Si Ivana hindi humihingi ng donasyon eh. Di ba? Hindi ho siya humihingi ng donasyon. Sarili niyang bulsa nang gagaling. Narinig niyo bang humingi si Ivana ng donasyon? Wala. Eto, no? Sabi ni Ivana, kung ito poverty form, mga friend, eto, yung maano si Libayan, pwede na sana to eh. Binigyan ni Ivana ng pera, binigyan niya eh. Binigyan niya ng konti eh. Pero ayaw niya, sabi ni Ivana, ayaw kong bigyan malaki, mamaya, nakawil na sa kanya eh. Oo, kaya binigyan niya lang ng konti. Tapos pinagduluto niya ng pagkain, dinadala niya siya. Hindi ho tinigilan iba na itong Jesus. Itong mga Jesus na ito, hindi niya tinigilan. Dahil talagang nakita ni Ivana sa kanya na kailangan niya ng tulong at saka nakita niya na yun nga, napakahirap na tao. No, mga friend? 15 pesos na lang yung pera niya. Binigay niya pa kay Ivana Alawi 10 piso. Doon ho nabagbag ang loob ni Ivana. At saka hindi ho nilapitan ni Ivana Alawi itong Mang Jesus, hindi niya ho nilapitan ito. Nanghihingi ho si Ivana doon sa kumakain sa lamesa na lalaki. Nadaan lang ho itong si Jesus pag ganun. Hindi ka pa kumakain? Ito, kumain ka. Kaya hinabol ni Ivana. Bigay mo sa akin ito, sabi niya. Sige, kumain ka. Iwan na siya nung Jesus. Tapos, doon na. Miracle comes, no? Kung hindi naisipan ni Ivana na mag-prank siya, na siya ibuntis at isang mukhang kawawa, hindi tignan mo para sa akin, parang gumalaw na nga ang kamay ng Panginoon dito sa... Matagal na hong nawawala ito, kakalat-kalat. Itong Jesus na to. Dahil nga galing ng Albay, dumating dito, tapos, siya eh, parang, karpintero, ganyan, pero ninakaw daw yung mga gamit niya, kaya kakalat-kalat na lang siya. Nasa construction siya. Hindi na ho siya nakabalik ng Albay. Matagal ho siyang, hinanap-hanap daw siya ng mga kapatid niya. Tuloy natin. Maganda eh. Ang ipunin, kuya. Basta buo mo na lang yung bahay mo. Ayos yun. Nasaan yung mga kapatid mo? Sabihan na natin. May lupa. Kwento mo sa kanila. Sabihin natin. 1, 2, 3. Binigay na sa akin tong lupa. Ay, aba. Kay sister. Uy, ang swerte mo naman, kuya. Thank you po, Ma'am Ivana. Pati Pati lang kay yun. Ma'am Ivana. Hindi lang yon. Yung pampatayo dyan, akong bahala. Walang iisipin. Tatayo ng bahay. Tapos lalagay tayo ng taniman, dadagdag tayo ng maraming hayop. Thank you po. Yan ang magiging negosyo mo. Yung mga hayop, paparamihin mo yan. Yun, para may libangan talaga siya. Alagaan mo yung mga baboy mo, tsaka yung manok. Oo, masaya. Masaya ako, masaya. Ay, wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you po kay Ma'am Ivana. Thank you kay Ma'am Ivana. Parang nagulat ka na hindi mo in-expect. Siyempre, Hindi mo akalain kasi sobra-sobra po yung tulong nyo. Kaya hindi po namin akalain talaga. Sino ang kasama mo titira dito? yung mga pamangking ko. Grabe ang hirap na dinanas mo sa buhay. Yes, Grabe sir. ang laban mo. Yes, sir, nung Tapos nakakuha ni ngayon, Ivana. may-ari ka na ng lupa. Oo. Kalahating milyon. Sayong-sayo. I-expect mo ba sa buong buhay mo magkakaroon ka ng malaking lupa na ganito? Hindi naman, hindi ko, Grabe talaga si Lord, no? Oo. Alam mo si Ivana pa ang umano niyan. Humanap niyan lupa na yan na bibilin para sa kanya. Nagkakahalaga nga ng kalahating milyon. Ang dito, ang pangalan ho nitong matandang ito, Jesus. Ang may-ari ho ng lupa na nabili ni Ivana, Jesus din. Kaya lang patay na, kaya nabili niya siguro doon sa parientes nung pumanaw na Jesus. Yun ang nito eh.
tuloy natin. Pero huwag mo na ipamigay yung mga kahoy natin ha, pag nagpadala tayo ng mga kahoy na dito. Oo. Promise ha? Oo. Bubuhin muna natin yung bahay. Tapos yung mga hayop mo, pag dumami, pamigay mo kung gusto mo. Pero kailangan negosyo. Negosyo muna tayo. Dapat kumita. Oo. Masarap magbigay. Kasi mahilig din ako mamigay. Pero kailangan, meron ka rin sa sarili mo. Oo. Ah, tingin ka dun. Yan. Tumingin ka. Ano? Ayun o yung ano, yun o yung nung nakita niya itong pakalat-kalat na ito. Sabi nung matanda, tumingin ka, sabi niya kay Ivana. Sa taas. Nakikita tayo ng Diyos, may camera siya dyan, sabi niya. Kaya ngayon si Ivana naman binabalik sa kanya, tumingin ka. Tuloy. Ay, si Lord. Nanonood siya sa atin, may mga camera siya. Oo. Ngayon, hindi ka na pwede mag-solo flight. Hindi na. Pangako yan ha. Oo. Mayroon naman papadala kung hindi man ako makakapunta. May papadala po ako. Babantayan po natin siya. Habang buhay. No? Apo. Walang iwanan. Oo. Ba't parang natutulala ako, kuya? Hindi na, ano, hindi ako makapaniwala eh. Oo. Pwede pa yakap? Oo. Ba, makukubo. Gusto ko ganun yung may nipa, yung kanina. Gusto ko ganun yung... Oo. Kuya ha, pangako mo sa amin. Promise mo. Oo. Oo. Ano kayo masasabi ng nanay mo? Siyempre, magugulat din yun. Oo. Matutuwa yun. Hindi mo sinama eh. Umulan kasi. Kulang na lang asawa para di ka na solo flight. Sa mga nasa Pulanggi, hindi kasi marunong mag-Facebook to, mag-chat sa cellphone. Kayo na lumapit kay Kuya Jesus. Ano yung mga tipo mo? Siyempre, maganda. Mabait. Wait, ilang taon? Medyo bata-bata naman. Okay ba yung mga 50 years old? Matanda na yun. 40. Ayan, parang ganon. Mga 40. Okay sa'yo, may anak. Okay lang. Okay sa'yo. Galing magluto. Ayun. Ayun. So, sa Nung nakuha ko ni Ivana to, hindi pa ho ganito katatas magsalita. Parang akong, oo. Kaya pinagamot niya pa ho lahat yan bago niya ho inuwi dito sa Albay, sa Pulanggi. Oo. Talagang ginastosan niya. Ginastosan niya talaga. Hindi lang. Yun lang lupa eh. 500,000 na eh. Eh, yung pa nga binibigay pa niya diyan, 20,000, ganun. Pati sa mga kapatid niya. Lahat na. Hindi ho poverty porn eh. Milagro. Meron pa akong isang napanood dito. Nagtitinda ng puto. Dami rin hong views noon, milyon. Mingi lang ho si Ba, nagugutom ako. Sabi, kakalat-kalat din siya, na mukhang gusgusin, ganyan. Binigyan siya. Alam niyo yung, ang iyak nung binigyan siya ng sariling bahay ni Ivana kasi nangungupahan lang siya. Binigyan siya ng sarili niyang motorsiklo. Talagang di ko talagang poverty form lang yan. Kadali lang, di ba? O, nabigyan na kita ng 20,000, aalis na si Ivana. Marami nang nanood nun. Eh si Ivana, hindi. Talagang tututukan niya yung kanyang naging yung biniliban niya. Iiyak si Ivana talaga, iiyak siya. Umiyak pa nga ako siya dito eh, nung magtagpo-tagpo ito. Pinagtagpo-tagpo niya itong magkakapatid ito eh. After 30 years Oo. Tuloy. interesado po sa kukontakin. Dito na lang sa kapatid ko. Kontakin nyo si Ate Edna. Bahay nyo po. Wala kayong titulo nun eh. Anytime pwedeng kunin na yun. Ito talaga, never na makukuha sa'yo. Kasi pangalan mo yan. Nakalagay doon, Jesus Maraboles. Hindi makapaniwala. Oo nga, hindi nga ako makapaniwala. Hindi ko naisip yun eh. Ganun talaga kuya pag mabait. Pagpapalain ka talaga ng Diyos nang hindi mo inisip na yung ibabalik niya sa'yo higit pa sa pinapangarap mo. Yun yung pangarap niya. Gusto lang niya makabili ng damit, gamit. Yun po yung niya. Tapos ito na, sobrang blessed talaga. Yan o. Okay na ba tumapangaw sa lupa mo ha? Okay. Pasalubong mo sa akin? Ito, talong. Na baby pa. Wala pang bunga eh. Tawa ka marami ha. Mga nakuha ko from Kuya Jesus, pera. Balik ko kaya para may barya ka. Hindi na, huwag na. Mayaman na talaga si Kuya Jesus! Iba ka na talaga. Panginoon, papasalamat po ako dahil nagkaroon ako ng blessing. Sa pamamagitan mo na nagkaroon ako ng lupa, hindi ko inaasahan. Saka
mga hayop. Kaya nagpapasalamat po ako, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo na nabigla nga ako. Sana yung mga kapatid ko, mga kapamilya ko, hindi magkaroon ng mga sakit, palaging malakas, na walang problema. Sana hindi rin magkasakit si Sister Ivana. Tama ako. Ganun din po yung kapatid niya na sana hindi okay. Kasama niya yung kapatid niya lalaki ni Ivana eh. Kaya sabi niya, paano ako? Mabait din no, yung kapatid ni Ivana. Mababait ho sila lahat actually. Ito, yung naputol-putol ho yung istorya na ito eh. Ito, isa na naman oh. One day ago, 4,191,702. Views ho ito ha. Bagong buhay, Ivana Alawi oh. Tao po kayo sa Maynila, nagpapadala po kayo ng pera siya. sa kanila? Opo. Napakabait nyo naman. Kuya, huwag na umiyak. Dapat masaya tayo. Di naiyak ako dahil nga pag naalala ko yung Yung, kapatid ko, pamangkin. kuwari, gagawa tayo ng kubo. Kaya niyo po? Marunong. Oo. Oo. Pwede ba yun ang gawin natin sa Bicol? Gawa tayong kubo. Pwede rin. Di ba? Oo. Tapos bibili tayo ng gamit kung ano kailangan mo sa pangmason. Ayun. Ayos. Ano yung mga kailangan natin? Sige, isa-isay natin para mabili. O, listan nyo na ha, anong bibili natin? Kahoy, plywood, pako, Eh, yung pang ganun. martilyo, yero. Yun na yun? Yun na yun. Oh, may surprise muna ako sa'yo. Pagbukas nito, gusto ko pang gamit niya. Ito, kinuha niya yung mga kapatid dun sa... Pinakuha niya ah. Para magkita-kita sila din sa Manila ah. Tignan niyo hagulgul ni Ivana rito. Mason. Metro. Kailangan Oh, metro pa ha. Oh, wait lang. Takpan ko muna. Tapos pikit ka. Metro pa ha. Idagdag nyo nga. Hulog, Sige, ano pa po? kutsara, Kutsara. saka lagari. Ready ka na makita yung lagari. Oo. 1, 2, 3, go. Iniwan ho ni Ivana oh. Tinulungan ako ni Tinulungan ako ni Ivana. Ano ko, pamangkin. Sabi ko. Mag-uwi na tayo. Kuya, mag-uwi na tayo. Mag-uwi na Eh, si Ivana. kuya. Teka, silang kuha konti. Wala na si tatay. Nawala si tatay, wala ka doon. Ganun lang. Si nanay nag-aantay sa'yo doon. Durag na baga si nanay. Matanda na si nanay. Nakita niyo ko doon? Oo. Kaya pasalamat talaga tayo kay Ma'am Ivana. Hindi po sa akin, ate. Pasalamat tayo sa Diyos. Natupad yung mga dasal natin. Hindi namin alam saan ka hanapin dahil uwi ka na kasi Tubig. nag-aalala na kami sa'yo. Kailan tayo Si uwi? nanay matanda na. Kailan niyo gusto? Guys, mamaya uwi na tayo. O, inom na mo ng tubig. Sige na, inom na. Ha? Inom na ng Hindi tubig. ka naman namin pababayaan doon. Ngayon tayo uwi? Buti, Kung kailan mo gusto umuwi. buti naging maayos na yung ano mo kasi nung na-vlog ka. Ayun siya oh. Yan. Nagpupulubi ka. Magkakain ka naman doon sa bahay. Nung makita namin yung video mo, grabe yung iyak namin dahil awang-awa kami sa'yo. Si Ivana iyak na iyak oh. Laman ka rin ni tatay. Hinahanap ka ni tatay. Iyak ni Ivana mga preno. Ayan oh. Sige, uwi tayo. Pinagdadasal niya kayo. Ayan oh. Araw-araw daw. Madasalin po kasi talaga to si Kuya. Tsaka kami pinagpipray ka nila. Uuwi na tayo. Masaya ka naman po. Opo. Sobra? Opo. Uwi ka na po ng Bicol. Opo. Kailan mo gusto? Ngayon na.
Ayusin ko na po yung pauwi nyo. Pero ganito po ang mangyayari kung okay lang po sa'yo, ha? Kasi syempre po, 5 taon po kayo. Walang tirahan. Mahirap po yun. Oo. Kaya para payagan po tayo, meron lang doktor nakakausap sa'yo. I-check ka lang niya kung healthy ka, kung kaya mo po umuwi. Kasi gusto ko po safe ka at okay ka. Napakahirap at napakalakas niyo po. Kaya siya, Laban na laban ka talaga, Kuya Jesus. Samahan po kayo dun sa doktor. Tapos po ayusin ko na para mamaya uwi ka na sa Bicol. Pag uwi niyo, hindi po ako titigil sa'yo, Kuya Jesus. Sister, Sister mo ako. Kaya hindi lang po itong tulong na ito, hindi po to galing sa akin. Galing to kay Lord. Gahanap ako ng mga taong mabuti. Yung mga taong katulad niyo po. Pero po, hindi naman po ako lumapit sa'yo. Ikaw ang lumapit po Yan. sa akin. parang hindi ka binibigyan ng pagkain eh. Oh, narinig niyo po. Narinig ko. Tas nagbilang ka. Pero kilala mo siya. Hindi. Hindi po niya ako kilala. Yun yung mga friend, yun ang kaya yung iba na bumigay. Kasi yung iba nilalapitan niya, nanghihingi siya. Pero itong Jesus, hindi ho siya lumapit eh. Nakita lang ho siya na nanghihingi siya doon sa kumakain sa lamesa sa labas. Sa parang karinderya na wala nang bubong. Basta doon lang sa bangketa. Umihingi siya ho doon. Eh parang hindi, nadaanan siya nitong Jesus na parang hindi siya, gugutom ka? Yun, doon. Siya kaya nagbigay yung pero sabi naman nung kumakain, bibigyan na rin sana niya, kaya lang naawa din daw siya, kaya lang nga naatraso dahil kumakain siya, yun ang sabi. Pero yung Jesus nung nadaan siya, yun, basta binigyan siya ng 10 piso. Yun ang istorya nito, and the rest is history. Oo. Sino mag-aakala? No? Asan ang poverty form dyan? Di ba yan? Kung poverty form, sandali lang, parang kagaya nga na Itbalaga, binigyan ng 50,000, bahala ka na dyan. Gagawin kong 50,000, ganyan, ito, di ba? Yun, para sa akin, yun ang poverty form. Kasama sa show. Di ba? Alam nyo kasi, mga friend, ang Pilipino, real talk tayo ha, lalo na pag nanonood tayo ng mga pelikula, ako mabilito akong basta mga nakakapanood ako ng pelikula na makabagbag damdamin. Ito yung mga ginagawa ng iba na alawi. True to life story po ito eh. Oh, true to life story po yan. O kagaya yan. Sino mag-aakala na darating sa buhay ni Jesus ang ganyang klaseng biyaya? Sabi nga ni Ibana, kung bibigyan ko siya ng pera, 100,000, baka maubos eh. Baka kung saan lang niya mapunta eh. Kaya siniguro ni Ibana na hindi yun. Binigyan niya ng lupa, alagaan baboy, patatayuan niya ng bahay doon sa lupang binili niya. Poverty form ba yan? Naturally ba yan naman? Ha? Milagro tawag dyan. At saka ang poverty form, papanggap nga siya mahirap eh. Paano ang poverty form? Hindi ko makuha eh. Ang ibig mo sabihin eh. Naturally ba yan? Hindi ko makuha. Ang poverty form, yun nga, tutulong ka, tapos parang si Pugong Biyahero, biglang, babasahin niya, ito yung mga nagbigay sa iyo, kaya naipatayo yung bahay mo, galing dinonate ni ganito, dinonate ni ganito, dinonate ni ganito, yun ang poverty form. Para sa akin, pero si Ibana hindi. Marami siyang natutulungan, totoo eh. Sana lang, Ibana, kung makakarating sa ito, huwag ka nang papasok sa politika, dahil kung papasok ito, mananalo ito. Oo. Si Robin Padilla nanalo eh. Ito pa. Pero sana wag na. Baka kainin ka lang ng sistema. Yan na lang. Share your blessing na lang, kumbaga. Di ba? Hindi mo man masabi mga pre na the story of 10 peso. Hindi. Yun talagang yung pagiging yung bang walang-wala ka na. Yun ang mabigat dun eh. Na para kay Ibana eh. Yun ang hinahanap niya eh. Yung mga taong may mga busilak na puso na pag nakakita ng naghihirap maski na pilipit hindi nila pababayaan yung tao. Ba? Baka bukas may vlog na ako. Hindi kagaya nung yung walang yung hipag ko. Sa ganda ng ginawa namin, wala niya pa kami. Demonyo talaga to eh.
Baka bukas may vlog na ako dito sa Walang Yan to. Layo, oh. Ito 10 piso. Ako hindi 10 piso tinulong ko dito sa pamilya na asawa ko. Hindi mo basta pera. Oo. Sa loob ng 2 taon, nakakuha sila ng bangko na walang collateral at walang interest. Oo. Basta kuha lang sila ng kuha. Bigay lang ng bigay ang asawa ko sa kanila. Kada darating yung tatay nila manggagaling sa probinsya. Pupunta pa ng Maynila para manghiram. Ayan. Ganun. Talagang naging napakabuti ko dito sa mga Walang Yang to, lalo itong Grace Ching Say na to, putang nan to. Pero anyway, sabi nga, nakikita ng Panginoon ang lahat ng galaw ng kanyang nilikha dito sa lupa. Vlog, collab na ho tayo. Friend. Sana nagustuhan ninyo itong vlog na to. Atty. Libayan, tignan mo nga yung poverty porn. Tsaka bakit nga pala Atty. Libayan si hiba natin ito? Hindi ka naman niya inaano. Di mag-content ka rin ng ganyan. Kung kaya mo. Kasi mga ganito, totoo mga friend, para kang nanonood ng pelikula. Nardong Putik. Box office. Bakit? Robin Hood ang tawag sa kanya. Pumapatay siya tapos tutulong sa mahihirap. Pelikula lang ho yan. Bituin Walang Ningning ni Sharon Cuneta. Napaiyak ako dun puti. Eto pa, na true to life story, na galing sa Pulanggi Albay, lumuwas ng Maynila para maghanap ng tapos nagkahiwa-hiwalay siya. Nawala ho kasi ito nakipag-inom ito Tapos yun, ninakaw yung gamit niya. Parang karpintero to, ninakaw daw yung gamit niya. And then, hindi na nila nakita ito, matandang ito. Matagal na ho. Sabi around 20 years ganun ang nangyari dito sa matandang tong Jesus na to Kaya nung nakita raw nila na naging na content ni iba na nag-iyakan daw sila sa Albay. Yun, tinanong ni iba na sino ka, ganyan ganun ganito. Taga-Albay ako, ganun ganito. Ang pangalan mo. Kasi dati parang pa yung matanda parang hindi pa ganyan katatas kausap nung nakuha ni iba na Alawi, hindi pa. Kasi parating nakainom yung matanda pero ngayon mukhang titino ito. Marami pa hong content ni Ivana. Kasi palagawa niya pa yung bahay. Padadala niya lahat ng materialis doon. Sagot niya lahat. Kaya abangan ko ito maganda. Pero hindi ito poverty porn para sa akin Atty. Libayan. Ito ay milagro ng Panginoon. No? Wala ka bang ba't di mo i-content si Digong? Tsaka si Sara. Tsaka yung 51 billion na nawawala. Bakit? Ano kinukontent nito? Naku. Magkulab na tayo mga boss. Napanood niyo yung matanda na nagtitinda ng puto? Nabinigyan si iba na ng pagkain at binilihan pa siya ng maiinom ng tubig. Putik yan. Siguro kulang-kulang 1 million din ang tinapon ni Ivana ron. Dahil kinuha niya binigyan ng bahay Binigyan niya ng bahay. Ay nako. Poverty porn ba yan? Hindi. Tataka si Libayan, bakit ang daming nanonood na tao raw sa mga ganon, pinaniwalaan daw yung content na ganon. Gusto mo yung content mo paniwalaan, kao naman. Naniwala naman ako sa content mo tungkol kay kay Tulpo. Yun lang. Doon lang ako bumilid. Bodol na. Mary Lebron, shout out. No skipping ad, sabi niya. Kalat ni Baya, shout out. Always you're the best. Muchas gracias for not skipping ad, sabi ni Kalat ni. Joselito Mabait, shout out. Eddie Luna, shout out. Hi, hello Karox, magandang gabi o araw sa inyo dyan. Yung topic mo ngayon sarang baliw at makapal ang muka. Yung sinasabi niya ngayon
kung ano siya, totoo, mga China, lukaret, siraulo, marami pang iba kung tutusin. Yan ang mga pinagsasabi niyan. Wala nang kwenta, wala nang silbi, basta makabunganga lang. Sa totoo lang, konti na lang ang nakikipaglamay sa kanila. Yung mga bayaran nila, yun na lang. Salamat, Karox. Mabuhay ka lagi. Mabuhay, Eddie Luna. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ha? Ano sinasabi mo siraan ka? Meron pa bang sisirain sa'yo? Matagal ka na sira, tarantado. Ang dapat sa'yo ay matodas na. At tumahimik na ang bansang Pilipinas. Kayo lang naman, pamilya do tayo ang salot. Sa bansa, perwisyo. Elit Di Luna. Pasasaan ba? At makukulong na din yan. Sayang nga, Karox. Wala tayong batas na bitay at maraming matutuwa pag mga dutay ang unahin. Sayang sana tostado mga yan na dutay kung may bitay tayo. Wala bitay, di protektado pa nga na Senado Tsaka Supreme Court. Di Luna ulit Karox. Naka-blue ka ngayon baka punta ka ng sabungan. Sama ako. Hindi na ako naglalaro, matagal na talaga. Kasi makina na wala nang kwenta maglaro. Maparusahan din sila. Maliwanag na kasabot sa pagnanakaw ng baliw ng hudas ng babaeng yan. Saka bakit itong mga bagman ni Gaga, bakit hindi nakakasama sa investigasyon? Yung Nolasco, nakasabwat ang magnakaw, bakit hindi lumalabas? Yun nga, sa social media. Siguro pag sila sinama sa investigasyon, lalong lilinaw ang pagnanakaw ng hayop ng babaeng yan. Sara Dutae, anak ng halimaw. Rodelia Alpilor. Xerox, kakasuklam talaga lustay niyan, sir. Mapapamura ka talaga. May saltik talaga. Kapal ng mukha, di ba? Kapal ng mukha niya, di ba? Narinig sinasabi niya, mismo silang pamilya ang ganyan. Kakasira ng araw. Ay, ewan, sir. Yan lang po, salamat at ingat po tayong lahat. God bless us all. God bless Rodelia. Librado ulit Kayo mga sinatong, nakakampi ng mga dutay, doon kayo maligo sa kumukulong putik sa Mount Makiling para luminis ang inyong buong katawan. Mga tinamaan kayo ng lintik, makakapal din ang mga mukha ninyo. Pag hindi ka nga makapal ang mukha, hindi ka boboto Rolando Edralin, shout out. Kaya pala na-kick out sa De La Salle at na-transfer siya sa San Sebastian. Kaya nakakaduda din kung paano nakapasa ng bar exam yan si Sayad. Sinabi mo pa. Duterte. Diba? Magaling mag-ayos Elizabeth Iscareo. Tsaka hindi yan itsura ng bar passer. Baka pakunin mo ng civil service ng professional ng civil service yan. Baka bumaksak pa yan. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Wow na wow talaga ang utak nito si Sara Buang. Anong akala niya sa ating matitinong mag-isip? Naniniwala pa din sa Sarang Buang na to. Ibang klase din talaga. Akala mo nagtatrabaho, puro naman paninira sa administrasyon ni BBM. Kasi nga, di masunod ang gusto. Gusto niya, sa pangako siguro ni BBM sa kanya. Kaya ayan, kandala-daiti sa galit. Totoo, yun naman ang nangyari. Di Luna ulit. Karox, sana pagsapit ng year 2098 kahit another 6 years pa para kay BBM at maraming nakakasiguro na pag-continue another 6 years si BBM, siguro tunaw na ang mga dutay. At isa pa, Karox, sana bago mag 2028 palitan na ang mga taga-Comelec dahil hanggat andun ang isang halimaw na si Garcia, siguradong maraming demonyo ang makakaupo, mabuhay. Yun yung nasabi ko. Bobo, bongbong nito Elizabeth ulit Wala na tayong magagawa dyan kung bakit ganito ang naging halal nating mga senador kasi nga marami talagang bubutante sa ating bansa. Kaya ano pa ba ang asahan natin dyan? Yun nga binoto nila. Mga bobo din. Yun lang. Di Luna.
Sana Karox, palitan na ng chairman sa Comelec. Pag sila pa din ang Comelec at hindi pa pinagpapalitan, huwag tayong katitiwala, baka makalusot ang mga halimaw. Sa ngayon, atat na makaupo at na presidente siguro, ibubuhos na nila ang kanilang makakaya at magpapaback up sa China. Pag bilyon-bilyon na ang ibinagsak nila sa Comelec, nagdidelikado na ang sitwasyon ng Pilipinas. At pag nakalusot yan, umpisa na ng civil war sa Pilipinas. Salamat Karox, nabuhay ka lagi, ganun din family mo. Merry Christmas sa iyo, Sarox. Paano ko isend pa Christmas ko sa iyo? Find me a messenger at usap doon mag-time na natin. Salamat. Roger Quaresma, shout out. Si Eric Celis naman lang ang mga DDS ang tagasunod niya. Perde San Juan, no? Magandang gabi po, Karox. Bluebell, shout out. Sabi niya. Yan talaga ang inaabangan ko ng mga intellectuals, academy, Yan talaga ang inaabangan ko. Mga intellectuals, academician, Catholic priest ang nangunguna sa pagsampa ng kaso at kikilos protesta laban sa mga Duterte. Yan. David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Mahusay na lawyer po si Atty. Dino De Leon. Madalas din pong iglesia ni Idol Christian Siguera. Oo naman. Tsaka talaga magaling. Tsaka yan nga mga nagsampay. Puro magagaling. Tapos, kaya malamang sa to, pero kung hindi sasanggahin ng mga tanga, patay tayo dyan. David Ali Mendoza. Karox, mahihirapan po ang tao pababain sa pwesto si Sayad. May pick-up line po ako kay Sayad. Eto po. Bakal ka ba? Bakit? Kasi ang tigas ng pagmumukha mo. Kaya lahat ni Baya. Good evening, Karox. God bless your family. God bless ka lahat niya. Kalat ni ulit, Astig si paring Kimo. Astig si paring Kimo lang malakas. Astig na may kargadang sili. Sili pa. Dahil ng Kimo ito, walang yato. Kapal din ang mukha nito. Kalat ni ulit, Wala din ang magdidemanda na yan kasani kahit ano pang kakapal ng mga papel na yan. Hindi yan tatablan ng sweetie ko. Kahit ano pang demanda ang ihahampas sa kanya. Si Sweetie lang ang malakas at ang maganda. Chipista Bunaaw. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Nakakahiya naman sa iyo, Sarah. Ano pa bang sisirain sa iyo? Sira na naman pa. Matagal na bobo na lang naniniwala sa inyo na sinisiraan ka. Ano bang mayroong utak ang mga bubutante nakakagalit, nakakalungkot, nakakatawa? Ang itinim ni Sarah sa utak ng mga bobo, kawawa naman sila hanggang ngayon. Nasa ilalim pa rin sila ng kapangyarihan ng presidente ng impyerno. Visit kayo. Chipista, dinadamay niyo pa ang mga totoong gustong maging malinis ang gobyerno. Kaya nga puti. Chipista ulit, Pag ang chairman ng Comelec ay si Garcia pa rin ay 100% pa rin makakatakbo pa rin si Inday Lustay. Naku po, wag naman mangyari. God save the Philippines. Totoo yan. Chipista ulit, Kuya, sa trabaho po ng asawa ko, di pwedeng lumiban kahit may sakit na ayaw mag-absent kasi sayang daw po. Tapos laging may kaltas. May kaltas pa. Tapos si Bato nagtatago na may sweldo pa. Nasaan naman ang hustisya? Napaka-unfair naman. Sige, pag Duterte pa more, hindi lang yan ang aabuti natin pag nagkataon. Diyos, wag naman po, maawa po kayo sa amin. Amen. Jupista ulit, Naku po, kuya, wag ka naman pong magdilang anghel, nayari na ang kamada, kundi tuluyan na po tayong malulubog sa kumunoy.
Hindi nga chupista, ito yan. Sa dami ng obstacle, nadadaanan nito si Sayad. Sa dami ng kaso, patong-patong, nakita nyo naman. Pag ito'y hindi na-impeach, ilang taon pa yan. Puta, tapos na yan. Pag hindi yan na-impeach, pag yan hindi na-impeach, putang na, wala na. Nanonood tayo ng teleserye ng Ang Pagong at Ang Tiyonggo. Yan lang yan. Sa katakot-takot na kahayupan yan, hindi mai-impeach, putang ina. Mantala si Joseph Estrada, naknang putang ina, wala namang nanalo pa. Napalayas ng tao. Ito puta, Vice President hindi mapapalayas ng tao. Patatakbuhin pa. Ay putang ina. Malaking kahindutan na yan. Wala na akong bilib dito sa administrasyon ni PBBM pag nangyari yan. Yan. Kalat niyo. 16 o ano na, kasani. Adi 16 na. Pero wala pa ring magagaling na senador at mga kongresista natin na aresto. Good time na naman tayong mga good time na naman tayo ng mga ungas na gobyerno natin. Patay tayo dyan. Yan na nga, kalat ni King. Kalat ni ulit Mahal, alam mo, kasani kahit lokaret, yang si Sweetie. Kalat. Ay mahal na mahal ko yan. Salamat sa pagtapik mo kay Sweetie. Na-excite ako pag tinatapik mo siya. Salamat ulit kasani, I appreciate. Huwag ka nga. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara. Analisa Polinar, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni Tia Deli. Kaso-kaso ka na po, Sir Rox. Yan na naman. Sobrang na po siyang nakakaumay. Sobrang tigas po talaga ng pagmumuka at grabing tibay po ng kanyang sikmura, Sir Rox. Ita ulo. Dapat po talaga dyan, Sir Rox, itatali na po sa puno na puro hantik na langgam. Tas may nakapulupot na sawa. Unti-unti po siyang dilinggisin hanggang mapiga lahat ng buhok niyang ang bulok niyang mantika sa katawan, Sir Rox. Naku, pag hindi nagpiesta po siguro ang buong Pilipinas, Sir Rox. Ewan ko talaga sa iyo, Madam Topak. Talagang nananalaytay sa buong katauhan mo ang pagiging impactum, demonium, satanasium, talagang kamalas-malas ang Pilipinas at nagkaroon ng isang katulad mo. Lahat sa iyo puro baligtad. Baligtad ang utak, baligtad ang sikmura, grabing kapal ng pagmumuka. Sa sulok na bulok na planeta ka ba talaga nang galing na Judas Iscariote ka ha? Yan padala ni Satanas dito. Kababae mong tao pero daig mo pa si Hitler sa pagiging halimaw. Leche, kinam, buwisit, maina ulit yan. Maita ulo, maglusuartan ka, ikaw ay. 3J show po. Nak, Sir Rox, ang pogi natin ngayon patay tayo dyan. Actually, nitong mga latest vlog mo, paogi tayo ng papogi, ano meron? Ikaw naman. Nagpakulay nga ako ng buhok. Ano ko to? 3J show po. Alam mo, Sir Rox, yung mga sinasabi ni Sarah, ang tawag dyan, damage control. Parte yan ng mga pagpapaganda ng kanyang imahe. Siyempre, ipagtatanggol niya ang sarili niya. Natural naman, di ba? Baliw nga siya 3J Shop ulit Pastor Jun Lagon, my friend, shout out Brother Eli Asisio. Eman Escalona, nak, shout out. Sabi ni 3J Shop. Alam mo, Sir Rox, sinisingil na ang mga Duterte ng tadhana sa totoo yan. Kasi di basta-basta ang mga krimeng ginawa nila sa bansa. Walang Diyos na kinatatakutan ang taong gumagawa ng kanilang ginawa. Sa ating mga kababayan, wala sino man ang may karapatang kumitil sa buhay. Dahil Diyos ang nagbigay sa buhay sa atin at siya lang ang may karapatang bumawi nito. Totoo. Tingin nga ang sarili nila, Diyos sila No. 3J Shop ulit Sabi ni Sarah, number 1, pro-China, correct. Number 2, Brad, correct. Number 3, Locaretia, correct. Number 4, nakalimutan pa. Number 4, sinungaling.
Tanga nga, anong gagawin mo dyan? Apat lang yung katangian, 3 lang na nakalimutan pa isa. Bakit sinungaling? Wala daw siyang assassin. Di daw niya binantaan buhay ni BBM at FL at Romualdez. Yun nga, sira nga ulo eh. Sa mga, masahod pa sa tatay niya, putangan eh. 3J Shop ulit. Siya nga pala, Sir Rox. Yung tungkol kay Libayan. Yan na nga, tinapi ko na nga. Wala tayong magagawa sa kanya. Kasi DDS nga yan. Hindi niya kayang explain ang mga karumal-dumal na mga krimen ni Gong D. Di niya man lang yan nadidiscuss sa kanyang vlog. Hindi din naman malinis si PBBM, pero si BBM, di naman sa aabot na ating kalaman, di naman pumapatay ng 30,000 Pilipino. Totoo, hindi niya kaya. Pero niniwala ako mabait. Oo. Kasi, nasubaybayan ko nga yan eh, Marcel Do eh. Nasa Maynila pa ako, binata ako eh. Nasubaybayan ko talaga yung galaw niyan. Wala akong rinig na kagaya itong si Polong na nanaksak ng pokpok, ng bugaw, mga ganito. Wala. Mga na rumble, na trouble, wala. Yung Jack and Really pa na mga tawag to, mga Enrile, Katrina, yung kay Alpi Anido, yan, mga ganyan. Pero kay BBM wala. TJ siya po ito. Itong si Libayan, oo, abogado nga siya, pero ginagamit niya ang kanyang kaalaman para itwis ang katotohanan. Pati sila Christian Isguera, Trillanes, talagang inaatake niya. Ito nga itong si Christian, journalist, trabaho niyang magsalita ng katotohanan, pero di gusto ni Libayan. Si Trillanes naman, makabayan. Ayaw din ni Libayan kasi nga, si Digong hindi makabayan, kundi maka-China. Simple, liba? Yun nga, tsaka parang wala na sa hulog. Dolor Garcia, shout out. Pre Nani Bingson. Sabi ni Marilu Pabiano. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Mahirap naman po kasing ipaunawa sa iba nating mga kababayan na huwag ibenta ang boto para makapili tayo ng maayos na at makabayan ng mga pinuno. Sabi malinis daw ang Sabi malinis daw yung budget natin sa 2026. Sa ngayon mayroon lumilitaw na mga new pork barrel. Kahirap baguhin ng nakasanayan na nila, puro korupsyon sa budget. God bless the Philippines. Totoo. Yung number 4 po, nalimutan niya. Yung sinasabi ni Gadon, bobo. Ito po, yung itatayong bahay ni Jesus. Meron ho itong 4.2 million views one day ago. Ayan ho. Yan ho ang itatayong bahay. Hindi pa po yan itatayo, pero yan ho ang lalabas na itatayo. Pera ho lahat ni Ivana Alawi yan, mga friend. Tapos sasabihin mo, Libayan, poverty form. Saka namang wala ka rin sa hulog, kung binigyan na lang ni Ivana Alawi nung nakita niya, ito, may 20 mil, iniwan niya na. Marami nang manonood doon. Pero iba yung Ivana Iba. Iba yung Ivana. Talagang, pag nakuha mo yung loob niya, sunod-sunod ang content, puro tulong aabutin mo, lahat tulong. Yun nga magpuputo, oo. Siguro napanood niya yung magpuputo, mga friend, oo. Binigyan niya ho ng bahay yun, sarili. Sa condo unit yata, parang, oo, binigyan niya ng bahay. Ito na naman, mantakin mo, kung poverty form ba yan, yung mga content ni Ivana, parang milagro. Libayan ka naman, Magandang gabi po, mga boss. Mission accomplished. God bless. Merry Christmas.